Ang pagsapit ng Holy Week o mahal na araw ay isang mahalagang panahon ng pananampalataya para sa mga Pilipinong Katoliko. Espesyal itong panahon ng pagninilay, pagsisisi at pagpapakumbaba. Bawat Pilipino ay may kanya-kanyang paraan ng pag-aayuno o pagpapanata. Ito ay pagpapakita ng kanilang pananampalataya at pag-alaala sa mga naging sakripisyo ni Jesus mula sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Bawat ritual o tradisyon ay hindi lamang pagpapahayag ng pananampalataya, kundi isang pagkakataon din para magbalik loob. Isa sa paraan ng pagpapanata ng mga Katoliko ay ang bisita iglesia o sa madaling salita ay pagdalaw sa mga simbahan. At dito sa Laurel, Batangas, mayroong dinarayong kakaibang simbahan dahil ang simbahang ito walang haligi, wala ring prestiyosong disenyo. Ito'y nasa ilalim ng kuweba at gawa sa bato. Alamin ang kwento ng kamangha-manghang kapilya ng San Gabriel Arcangel o mas kilala bilang Simbahang Bato. Taong 1500s nang nauso ang tradisyon na pagbibisita iglesia. Isa itong debosyon kung saan 7 mga simbahan ang pinupuntahan para magdasal at magmuni-muni. Karaniwang kinokonsidera ng mga Katoliko para sa pagpili ng kanilang bibisitahin ay yaong may mayamang kasaysayan. Kadikit na nito ang pagkakaroon ng kakaibang estruktura o disenyo ng mga simbahan. Saktong-sakto rito ang dinarayong simbahan sa Batangas. Ngunit hindi dahil sa natatanging disenyo o sinaunang estruktura. Kahit nga haligi ay wala ito. Dahil ang aking tinutukoy ay dating kuweba sa ilalim ng bundok na ginawang simbahan. Matatagpuan ang simbahang ito sa bayan ng Laurel, Batangas. Mahigit 2 oras na biyahe mula sa Maynila ay mabibisita mo na ang kamangha-manghang simbahang ito. Ito ang kilalang Simbahang Bato o kilala din sa tawag na Kapilya ng San Gabriel Arcangel na hango sa santo na siya ring pangalan ng naturang barangay. Ang aking kinatatayuang kuweba ay dating masukal na gubat na pinalilibutan ng mga malalaking puno na dating sinisilungan ng mga mailap na hayop. Taong 1972 nang simulan itong gawing simbahan. Ayon sa mga residente, malaking tulong ito sa kanila dahil hindi na nila kailangang lumayo para lamang makapagsimba. Di tulad ng ibang simbahan, hindi ito gawa sa bloke o semento dahil ang natural na gawa ng kalikasan na kuwebang ito ang naging simbahan ng mga residente dito. Sa iyong paglapit sa mismong simbahan, maririnig mo ang mga huni ng ibon na tila ba'y sinasalubong ka sa iyong pagbisita. Kakaibang kapanatagan at kapayapaan ang hatid nito. Kung ikaw ay deboto na nature lover, mamahalin mo ang lugar na ito. Walang ingay ng lungsod, walang ingay ng mga sasakyan, purong nakakakalmang musika. Kung pagmamasdan ang buong simbahan, iisipin mong maliit lamang ito, ngunit kung titingala ka, makakaramdam ka ng pagkalula. Tinataya kasing 20 talampakan ang lawak nito, habang ang taas naman nito ay umaabot sa 30 talampakan o katumbas ng 3 palapag na gusali. Sinong mag-aakalang ang natural na gawa ng kalikasan ay magiging lugar ng pagsamba? Simbolo ng bayanihan at pagtutulungan ang simbahang ito dahil mula sa paggawa ng mga upuan at pag-ukit ng mga imahen ay voluntaryong donasyon ng mga deboto. Ayon po sa matatanda, noong unang panahon po, ito po ay gubat na pinagtataguan siya ng mga maiilap na hayop. Nagkasundo po yung mga matatanda dito na
magtayo ng chapel dahil wala nga pong chapel. Napagkaisahan po nila na ito yung gawin nilang chapel. Agad naman po silang sumangguni kay Father Maranya. Noon po ay si Father Maranya. Agad naman po itong pinamura ng naturang Cora Parroco. May 6, 1974 nang idaos ang kauna-unahang misa sa naturang simbahan. December 24, 1974 naman, isinagawa ang blessing kasabay din ng formal na pagkilala dito bilang isang simbahan. Bago pa man maging simbahan, ang kuwebang ito ay sagrado na itong maituturing. Napakasukal umano ng lugar na ito na napapalibutan ng matataas na puno at halaman. Tanging mga ibon at may ilap na hayop lamang ang nakalalapit dito. Ayon sa mga matatanda, may mga pagkakataong nakakarinig sila ng magagandang tunog mula sa kuweba, ngunit naniniwala silang sila'y magkakasakit kapag sila'y lumapit dito. Paglipas ng panahon, naging silungan umano ang kuwebang ito ng mga taong lumilikas dahil sa pananakop ng Espanyol at Hapon. May kwento ring dati itong may lagusan papunta sa Barangay Paliparan na halos 4 na kilometro ang layo mula sa simbahan. Nang lumipas na ang digmaan, naging kanlungan naman ito tuwing may malalakas na bagyo. Para sa mga turistang aking mga nakausap, mayroong isang nagkakaparehong dahilan ng kanilang pagbisita sa simbahang ito. Anilay, ang naturang simbahan ay nagbibigay ng pakiramdam na closer to nature, closer to God. Kabilang na dito ang magkaibigang sina Alona at JM na hindi alintana ang mahigit 2 oras na biyahe. Siguro iisipin ng iba is malayo, medyo malayo sa ibang panggagalingan nila. Pero maganda naman yung way, maganda po yung daan, tapos worth it talaga puntahan kasi simbahan, tapos ang ganda ng place. Mapapaisip ka na ang galing ni Lord, may mga ganito siyang na-create, which is parang hindi naman siya gawa ng tao. Siya lang yung may gawa. Para sa kanila, doble ang kapanatagang hatid ng simbahan. Kapayapaan mula sa kalikasan at kapayapaan mula sa simbahan. Yes, if gusto nyo ng tahimik and ayun, gusto nyo talaga makapagnilay-nilay, lalo na this coming Lenten season, suggested Go here. Bukod sa hangaring mataimtim na makapagdasal at makapagnilay-nilay, may kakaiba umanong epekto ang naturang simbahan sa magkaibigan. Paglabas ko dito is, ayun nga, na-amaze ako na may ganitong type ng church. Makes you wonder ano pang type ng church meron yung Pilipinas. So, make you want to go to other. Kaya naman, kasali na umano sa kanilang bucket list ang pag-explore pa ng kakaibang mga simbahan sa Pilipinas. Samantala, ang pamilya ni Eileen ay 2 beses nang bumisita sa naturang simbahan ng aming maabutan. Bakit po naisipan yung dumalaw dito sa simbahang bato? Ano po kasi, kasabihan po kasi dito, mahiwaga daw po kasi dito. Once na mag-wish ka daw po dito, kung malakas po yung pananampalataya nyo, matutupad daw po. Ngunit, ang kanyang pananampalataya ay sinubok ng panahon. Kasi po, last na punta ko po dito, buntis po ako, tapos nakunan po ako. Ngunit, ang trahedyang ito ay hindi napigilan bagkus mas tumatag pa ang paniniwala ni Eileen. Siguro naman po, hindi naman po siguro masama kung mag-wish po ulit na masundan po ulit yung anak namin. Ang simbahang bato ay hindi lamang isang lugar ng pananampalataya, kundi isang dambana ng kalikasan at kasaysayan. Tila tayo ay masasaniban ng mga saksi ng ating mga ninuno at matututunan na ang tunay na pananampalataya ay lumalago sa ating ugnayan sa Diyos at sa Kanyang likha. Ito ay isang paanyaya na masilayan ang ating koneksyon sa Diyos, hindi sa malalayong lugar, kundi sa mismong kalikasan na Kanyang nilikha.
Sa bawat sulyap ng bundok, sa bawat huni ng ibon, sa bawat pag-ikot ng araw, naririnig natin ang paanyaya ng Diyos na lumapit at magdasal sa Kanya. Ako, si Francis Riudique, at dito na nagtatapos ang Lenten Special Episode na pinamagatang Sagradong Bato.